everyone. So, ginawa ko itong video na to para maka-inspire sa lahat, lalo na sa beginner. Gusto kong patunayan sa inyo na posible pa ding maging freelancer kayo. Kailangan nyo lang talaga ng tiyaga, pagsisikap, at kailangan nyong aralin ang magiging trabaho nyo. Para sa akin, totoo yung sabi nila na hindi para sa lahat ang freelancing jobs. Kasi hindi porke may credentials ka sa school, hindi porke magaling ka sa corporate world, is madali mo nang makukuha ang work mo as a freelancer. Pinagtatrabahuhan talaga siya. Kailangan hindi ka madaling sumuko. Kasi dito mo mararanasan na bigla ka na lang mawawalan ng work, hindi stable ang trabaho mo. So, kailangan madiskarte ka. Maraming source of income. And dapat prepared ka. So, ito, ikwento ko na nga yung journey ko. Nag-start ako noong, during COVID-19, nahihirapan ako maghanap ng trabaho noon kasi kakagraduate ko lang and kailangan daw nila ng may experience. So, doon ko napatunayan na kahit may achievements ka pa sa school, hindi ganon kalaki ang impact nun para makasecure ka agad ng trabaho. Na-realize ko pa nga nun na mas maganda pa yung may backer kesa yung may honor ka nga pero wala ka namang connections. Yun lang ay base sa experience ko. And then, kinuwento ko yun sa aking kaibigan and sabi niya, bakit hindi mo itry ang online job? Sabi ko, ano yun? Sabi niya, yung pagiging freelancer, pwede kang yung mga magiging virtual assistant, transcriber, and sa panahon daw ngayon, marami ng online jobs, which is may mga kliyente ka daw sa ibang bansa and pwede ka daw kumita ng dollars. And of course, na-amaze ako noon kasi pwede pala yun. Akala ko kasi before, kailangan mo munang mag-abroad para magkaroon ng dollars at makatrabaho yung mga taga-ibang bansa. And then, binigyan niya ako ng tutorials. Sabi niya, manood daw ako sa YouTube. And kung makikita niyo lahat, yung history ko noon, sa YouTube, sobrang dami ng mga napanood ko ng tips, guidance, tutorials tungkol sa freelancing. Kasi gano'n ako kapersigido, like gusto kong maging work ito. And na-realize ko hindi siya gano'n kadali. Bakit? Kasi sinunod ko yung gusto nila, like cover letter, resume, portfolio, sinunod ko yon. Kaso hindi pala gano'n kadali yon kahit sundin ko yung mga advice nila. Na-realize ko pa nga nun, like, nakakailang daan na kaya akong mag-apply sa onlinejobs.ph, pero wala pa rin akong nare-receive na reply. Nakakababa ng confidence yun. Alam mo, may isang beses pa na nag-reply sa akin, kaso pakiramdam ko scammer pa. Di ba ang hirap naman nun? Kaya dapat mag-ingat kayo sa mga scammer kasi maraming scammer sa online jobs. And then, tinry ko na ulit mag-apply sa company kasi nga nangangailangan na yung ate ko ng katulong sa bahay. Like, hindi na nila kayang tustusin yun ng siya lang. And I'm thankful nun kasi may isang company na tumawag sa akin for final interview and sinabi niya na naipasa ko daw yung exam. Sabi niya, kaso kung tatanggapin ko pa daw yung bagong posisyon, binago nila yung posisyon. And alam niyo ba yung naging decision ko? Hindi ko tinanggap. Imagine, naging choosy pa ako that time. Kailangan ko na nga ng trabaho. Nai-imagine niyo siguro yung reaksyon ng nanay ko nung time na tinanggihan ko yung trabaho. Kasi kaya ako tinanggihan, gusto kong mag-work sa office, ayokong mag-work sa fieldwork. Kasi nga may COVID that time. Sabi ng nanay ko, dapat tinanggap mo na kasi nga unang grasya, kailangan tanggapin mo agad. And kailangan daw ni ate ng katulong. So, that time, may regret na ako doon. Kasi, nare-realize ko na nagiging palamunin na ako that time. So, instead of isipin ko ng isipin na isa akong palamunin, nag-try ulit ako sa online job. Bumalik ulit ako doon. Nag-search ako tungkol sa transcriptionist, sa pagiging transcriptionist. And
nakita ko na kailangan mo lang ipasa yung exam, hindi mo kailangan ng experience. So, na-realize ko na baka para ito sa akin kasi hindi ko kailangan ng experience. Pantay-pantay kaming lahat. And luckily, naipasa ko yung exam sa rev.com, Casting Words, QA World. Naipasa ko sila. Yung pagiging isang transcriber, may audio na kailangan mo siyang i-transcribe. Ita-type mo siya. So, iniisip nyo na madali lang yun kasi parang data entry. Hindi siya madali. Katulad ng isang data entry. Bakit? Kasi kapag isa kang transcriber, kailangan tama lahat yung tinatype mo. Tama lahat ng punctuation, malinis, pulido, alam mo yung verbatim, alam mo yung non-verbatim, alam mo yung false word, alam mo yung mga repeated words. Ganon, kahirap yun. So, nung nag-start na akong mag-work as a transcriber, akala ko kikita na ako ng maayos nun. Kasi nga, dollars. So, ang una kong kinuha na work is 8 minutes. Tapos, pinagtrabahuhan ko siya ng 4 hours. Imagine, sobrang tagal. And yung result, bagsak ako. Bagsak kasi hindi daw malinis. Maraming maling punctuation. Maraming maling words. And dahil bagsak ako, walang bayad yun. Sobrang lugmok ako nun kasi pinaghirapan ko yung 4 hours, yet wala akong natanggap kahit isang kusing. Isang, kahit piso man lang. And then, nag-try ulit ako mag-work. 8 minutes agad kasi nga gusto ko ng pera. Parang iniisip ko nun, kailangan mataas na yung minutes para mataas yung sahod ko. Hanggang sa binagsak na nila ako kasi nga, hindi na daw pwede. So, at that time, akala ko parang wala nang pag-asa talaga kasi nga wala na, hindi para sa akin ang isang pagiging transcriber, hindi para sa akin ang virtual assistant. Paano na yun? And then may nagsabi sa akin na mag-join daw ako ng FB groups kasi maraming testimonials doon. So nag-join ako, may nabasa ako, isa siyang transcriber. Sabi niya, kung gusto mo daw tumagal sa isang pagiging transcriber, kailangan simulan mo siya sa maliit na minuto. Kailangan malinaw yung audio, kailangan madali siyang i-transcribe at sure ka na makakakuha ka ng perfect score. So, sinunod ko lahat ng tips nila. Inaral ko lahat ng guidelines. Pumipili ako ng maliliit na minuto, which is 1 minute, 30 seconds, para may make sure ko na matataas yung grade ko. So, nag-apply ulit ako doon, and naipasa ko naman ulit siya. So, yun nga, kumukuha na ako ng maliliit na minuto. And tumataas yung grade ko. And sa pagtaas ng grade ko, tumataas din yung dami ng trabaho, tumataas din yung dollar. Alam nyo, yung una kong sahod, naalala ko is 14 pesos. 1 week yun. And I'm so happy kasi nakatanggap ako ng gano'n. Like, sobrang paghihirap ko, sobrang saya ko nang makatanggap ako ng gano'ng kababang sahod. Kasi parang gusto ko man lang makatikim ng kahit piso man lang sa hirap ko. And then, simula nun, alam ko na yung technique. From 14 pesos, na itaas ko yung badge, sumahod ako ng 10,000 in 2 weeks. Sobrang saya ko na nun. Kasi nga, nakakuha na ako ng 10,000, nakakatulong na ako sa family ko. And, since sobrang taas na nung badge ko, tumaas pa yung sahod ko. 10,000 to 20,000. Kasi pagtaas ng badge mo, pagtaas ng ah, pera mo. So, kung 20,000 2 weeks, so nakaka 40K ako per month. After that, akala ko masaya na. Akala ko makakatulong na ako ng very smooth kada month. Hindi pala ganun kadali yun. Kasi ang isang pagiging transcriber pala is hindi stable. Pwede kang may trabaho this month, wala kang trabaho next month. Kasi nung nagsimula ako ulit, maraming trabaho, kaya inakala kong laging maraming trabaho. Pero hindi pala. And as a breadwinner, hindi iyon ideal for me. Kasi kailangan ko ng stable na trabaho. And nag-try ulit ako mag-virtual assistant kasi may nababasa ako na mas stable daw yun.
And may isang taong nagtiwala sa akin na agency yun. Nag-start din siya mag-build ng agency niya. Sabi niya, gusto mo bang magtrabaho as a lead generation specialist? Kaso commission-based yung sahod. So, syempre commission. Mahirap yun kasi kailangan ko muna makaklose ng kliyente bago ako makasahod. Kahit pakiramdam ko mahirap, ginrab ko pa rin siya kasi pakiramdam ko, yun na yung only way para maging virtual assistant ako. Kailangan ko siyang pagtiyagaan sa simula. And naka 1 month ako nun, wala akong sahod kasi wala akong na-close. 2 months, wala pa rin. Parang sabi ko, worth it pa ba to? Kasi nga, wala akong sahod. Nagpapakahirap ako pero walang sahod. And then after 3 months, I'm so happy kasi naka-close ako ng client. I realized at the time na kailangan mo lang talaga siyang pagtiyagaan. Like, wag ka agad sumuko. Kasi you'll never know na yung paghihirap mo pala is magbubunga. And then, since dumadami na yung kliyente namin sa agency na yun, pinagkakatiwalaan din ako ng boss ko na yun. So, marami na akong naging kliyente sa agency namin. Puro part-time nga lang. So, na-realize ko, hindi stable pa rin yung part-time job. Kasi pag part-time, maaring umalis agad yung kliyente. Like, kailangan ka lang nila in 2 months. After that, wala na. So, hindi pa rin stable yung transcriber. Kasi maaring mayaman ka this month, pero hindi ka mayaman next month. Kasi walang mga kliyenteng nagbibigay ng audio. So, sabi ko, what if mag-take risk ulit ako sa onlinejobs.ph? So, nag-try ulit ako. Apply ako, like mga naka 100 na ata ako. And luckily, may nagtiwala sa akin. Siguro kasi dahil na-build ko na yung resume ko, may experience na ako sa lead generation specialist at naging isang virtual assistant na rin ako kahit part-time lang. And I know sa in-applyan ko na yun is medyo mahina ako kasi wala akong experience as a social media manager. Pero tinanggap niya ako. Alam niyo kung bakit? Kasi ah during interview, maayos yung pakikipag-usap namin. Like, nag-enjoy siyang kausapin ako. Alam niyo, ang turo sa akin ng boss ko sa agency ko, kung gusto mo talagang tumagal as a freelancer, kailangan marunong kang makisama sa kliyente mo. Kailangan mong i-gain yung trust niya at patunayan sa kanya na worth it kang pagkatiwalaan. So, since pinagkatiwalaan ako ng client ko na yun, kasi nga nag-enjoy siyang kausapin ako, parang maluwag sa pakiramdam, ganun. Hindi ko sinayang yung chance na yun. Imagine, 6 months na kaming nag-work ngayon and I'm so happy kasi alam kong, hindi ko sure kung forever na ba to, pero I'm just happy na malapit na tayo sa 1 year. So, ibig sabihin, dumadami na yung experience ko and dumadami na rin yung opportunities na maaring makuha ko. And also, nagkaroon din ako ng full-time. I'm so thankful na nagkaroon ako ng full-time kasi realize ko na iba pa rin yung may full-time ka kesa as a part-time worker or a freelancer. Kasi nga, pag may full-time ka, sigurado ka na may sahod kang okay. Kung mawala man si part-time, at least may full-time ka. Though yung full-time job ko na yun is freelancer pa rin naman ako. Pero I think as long as you do your work, as long as nasa-satisfy mo yung kliyente mo is pagkakatiwalaan ka nila for many years. And yung work ko kasi is yun talaga yung kailangan nila sa company. Sa totoo lang, marami pa akong gustong ikwento sa inyo, pero I think sobrang haba na nitong kwento ko. So, I guess sa susunod na video, marami pa akong ikukwento like ano ba ang pagkakaiba ng mga kliyente sa UK, sa US, sa Australia, ano pa ba yung mga pwede mong pagkakitaan, or ano ba yung mga struggles or achievement na naranasan ko as a freelancer. So, ayun, yung mga yon ay isi-share ko pa sa inyo and I hope maka-inspire ako at maraming beginner pa ang maging freelancer. Thank you!